Mga kababayan, hanga ako sa tapang ng mga naging security personnel ni dating Congressman Saldico. Oy, Jessica Soho, makinig ka. Hanga si VP Sara. Kahit na anong panglilito nyo, kahit na anong panlalansin nyo sa media, eto ang pinakikinggan ng tao. Pakinggan natin. Hanga ako sa mga tapang naman na naging security personnel ni dating Congressman Saldico na naglakas loob magsalita tungkol sa umunoy paghatid ng mga maletang puno ng bilyong-bilyong piso na pondo ng pamahalaan. Kami rin po hanga. Ngunit, habang ang paratang laban sa akin ay agad na ginawang sentro ng pagdinig, privilege speeches, at walang humpay na fishing expedition sa ilalim ng mga investigasyon tinaguriang in aid of legislation, umano, tila nakakabingi ang katahimikan ngayon. Correct. 'Di ba? Sadyang nakakabingi ang katahimikan ng civil society groups na dati ay mabilis maglabas ng pahayag. Calling Apo ni Cory, calling mga kaparian, Father Flavi, Father Running Priest, na nalaos na kay Father Flavi, calling lahat po ng mga bishop na pinagpatayuan ba kayo? na ano ba kayo? Na ambunan ba kayo mga bishop? Na ambunan ba kayo ng maleta? Nagtatanong lang kasi tahimik kayo eh. Dati raw itong mga tinatawag na civil society, binubuo ng mga korikong, mga tropa ni Korikong at saka yung mga business, Makati Business Club, mga kaparian. Dati raw maingay yan pag may mga ganito. Mga religious leaders na handang manindigan sa usapin ng moralidad. O yan, Quezontay. Ang ingay nyo Quezontay. Pero sa mali-maleta at ng mga mambabatas na nagsasabing sila ay para sa transparency at accountability. O, calling, tabingi, ngipin, at saba. Sama na natin si Virus, Bamakino at Kiko. Pangilinan ha, hindi yung Kiko namin ha. Tinatawagan kayo. Transparency and accountability kayo. Pero dehin buki kayo sa mga nag-deliver ng maleta. Dagdag pa rito, sabi ni BP, tila walang interes o agarang hakbang mula sa kasalukuyang administrasyon na siyasatin ang katotohanan hinggil sa bilyong-bilyong suhol kaugnay ng flood control ng ICC at ng impeachment efforts laban sa akin. Ikaw naman, BP Sara. Oh. Bakit naman sila magkaka-interes na imbestigahan yan? Sa kanila papunta. Ikaw talaga, BP Sara. Hindi ko alam kung niloloko mo rin kami. Wala raw interes yung administrasyon. Paano magkaka-interes yan? Papunta sa kanila imbestigahan. Dapat sasabihin mo kung nagjo-joke ka, BP Sara, para naman hindi kami maalabad bara. Hindi dapat selective ang galit sa issue ng katiwalian. Yung apo ni Cory, putya, galit na galit. Kala mo kung ano, pagdating dito sa mga maleta na to, dehin boki kay kaboy. Kutusan kita. Ang ingay-ingay mo na mga walang katuturang ingay. Ngayon, tahimik kayo sa maleta. Tuloy natin. At hindi maaring manahimik tuwing ang sangkot ay malapit sa kapangyarihan. Ang pera ng bayan ay hindi dapat inilalagay sa maleta. At ang katotohanan ay hindi dapat inilalagay sa katahimikan. Syukran. Yari kayo sa kasusyukran ngayon ni BP Sara. Walang katapusan, araw-araw kayong makakarinig ng syukran.
Isa ba ako sa mga fake news? Binabasa ko na nga, fake news pa rin. Yan po ay sinabi ni BP Sara. Fake news ba yan? Wala talaga itong mga to. Makinig kasi kayo sa mga Duterte vloggers. Kinig kayo ng kinig sa mga vlogger nyo, kaya nabubugok kayo. Ang ganda po ng sinabi ni BP Sara, sinitan niya na lahat. Lalo na itong mga civil society na to. Mga kaparian, mga kori-kori. Ano na nangyari sa inyo? Ayan na lang yung natirang kori na matino. Si Erice at si Guanzon. Sila na lang yung nanatiling anti-Marcos. Kayo lahat na kori-kori, putya, nakakahiya kayo. Alam nyo po, proud kami. Marami pong Duterte supporters bumoto kay Marcos. Nung na-realize namin na binubudol kami, bumanat na kami kay Marcos. Ano pagkakaiba natin sa mga dilawan? Kalaban nila si Marcos noon. Nung na-realize nila na punong-puno ng pagnanakaw tong gobyernong ito, punong-puno ng pambubudol, kumampi sila, baka maambunan o naaambunan na kayo. Mga lintik kayo. Naaambunan na ba kayo? Kaya kayo ganyan? Sa bagay, nasabi nga nila, 2 million ang binigay kay Trillanes. Dollars, para sa ICC. Ewan lang natin kung nakarating sa ICC. Nakarating ba yun sa inyo? Prosecutor. Okay. Bakit kayo tahimik? Yun lang naman yung question ni BP Sara dyan. Sino po ang tahimik? Yung civil society na napakaingay sa maliliit na bagay. Bakit kayo tahimik? Wala man lang panawagan. Di naman namin sinabi na tutulan nyo. Manawagan man lang kayo na imbestigahan. Wala Tanging Duterte lang po, Duterte supporters lang po ang nakikinabang. Alam nyo po, nakamasid po ang mga tao ngayon. Hindi nyo na po mabobola yung mga tao. Ngayon po ang tunay na labanan. Alam ng mga tao na trilyon na ninakaw sa kanila. Alam din ng mga tao itong pagbubunyag ng 18 sundalo na to. Alam din ng tao ang nangyayari na wala na nag-iimbestigang ICI. Hindi na rin nag-iimbestiga si Lacson. Alam po ng tao yan. Kaya yung pagmamalinis ninyo, mga civil society, mga kaparian, mga tropa nila Cielo Magno, tropa nito ni Apo ni Cory, tinitignan kayo ng tao. Hindi kayo dapat puro salita. Eto ngayon, may lumantad. Ano reaction nyo? Tahimik. Ibig sabihin, ayaw nyo ba silang paniwalaan? O pag pinaniwalaan nyo sila, masasaktan yung amo nyo? Sa bagay, ano ba i-expect natin dyan? Sa nagsasabi na wag idamay si Marcos sa rally. Wag banatan si Marcos sa rally. Anak ng pupan rally yan. Rally against corruption. Bawal banggitin yung Marcos. Baka pag bumangon si Cory, kutusan ka